Ay mga kalingap, ito si Kalingap Alvin. So, andito po ako ngayon sa kwarto at mag-update po tayo tungkol kay Jamaica. Meron po tayong good news and bad news. Ah, simulan ko po sa good news. Ang good news po ay hindi naman po si Jamaican na kidnap, hindi naman siya dinukot, ano pa yung ano pa yung mga negative things na pwedeng mangyari kapag nawawala ng isang tao. So, di ko alam kung masasabi ko itong bad news. Kasi si Jamaica po ay ayaw niya nang bumalik sa bahay nila. So, ibig sabihin po si Jamaica ay meron na siyang sinamahang tao na sinasabi niya na gusto na niyang doon na sumama. Ayaw niya na sa pamilya niya. So, yun po yung ah chat. Meron pong chat si Jamaica na mahaba kay Ate Julie. So kahit ano daw mangyari, anong man gawin ni Ate Julie, mga kalingap, ipatulpo, hindi na talaga daw siya babalik. Lalayas at lalayas po talaga din daw siya. Dahil pagkabata daw, mula po pagkabata ni Jamaica ay ano na siya. So na-trap na siya dun sa sitwasyon na siya na yung tag-aalaga ng mga anak kapag wala yung mga magulang, wala si Ate Julie. So, alam po natin yan dahil nung una nating matagpuan si Jamaica, siya talaga yung nag-aalaga sa mga bata nung nasa abroad si Ate Julie. Wala pong may pakain yung bata. So, lahat na ginagawa ni Jamaica, mangutang siya. So, kumbaga nasawa na siya. Nasawa na po si Jamaica sa sitwasyon na lagi siya na lang yung tag-alaga, maraming problema. So, sometimes siguro, di ko alam, naiiwan yung mga bata sa kanya na walang pagkain. So, siya yung nagdidiskarte. So, sawang-sawa na daw po si Jamaica. So, hindi ko pa po nakakausap si Ate Julie. Pero itong update na ito ay mula kay Jamaica, mga kalingap, na ayaw niya na. So, sawa na siya. Pagod na. Pagod na sa sitwasyon na siya yung taga-alaga. Madaming So, promise naman po ni Jamaica, magtatapos siya. Sana makapagtapos siya para sa kanya naman yun. So, tayo naman, ang gusto lang naman natin, maging okay si Jamaica. So, 16 years old pa lang si Jamaica eh. Pero, kung ganun talaga ang gusto niya, wala tayong magagawa. I-respect na lang natin yung bata. So, kung ano mang mangyari, wala tayong magagawa. Hindi naman tayo nagkulang sa paalala. Ah, kumbaga si Jamaica mature po kasi yung isip ni Jamaica, mga kalingap. Sa kanyang edad na 16 years old is parang nasa 20 years old na yung nakikita kong maturity niya, pero still yung edad niya is 16 years old pa rin. So minor de edad pa rin si Jamaica at wala po tayong magagawa na kundi respeto na lang siguro. Si Jamaica hindi na pupunta doon sa, so hayaan na siya ano man yung desisyon niya. So kusa po, malinaw po na kusa na si Jamaica ay umalis sa kanilang bahay. Kumbaga tumakas kasi hindi naman siya papayagan talaga, 16 years old. Hindi siya papayagan na sumama sa lalaki. Ano. So si Jamaica po, meron na siyang kumbaga kinakasama sa mga oras na ito. So yun na yung pinili niya na sa buhay niya. So sa nakikita ko po, I think merong si Jamaica may point. naintindihan ko din yung mga sinabi niya. At hindi naman natin masasabi perfect ang tao. Pero isa sa malinaw po, mga kalingap, Jamaica ay naging biktima ng sitwasyon ng kahirapan. Na siya talaga yung na-stress dun sa mga kapatid niya, mga kalingap. Mabiktima siya sa ganong sitwasyon. Sa ganito, sasawa na siya. Umalis na siya. So, wala tayong magagawa. Respect na lang. I hope na maging okay siya.
i-guide siya ng Lord sa anumang bagay na ah, kinatatayuan niya ngayon. So ngayon mga kalingap, sana kay Jamaica, mensahe, wala kaming ibang hangad sa'yo para maging okay ka, alam mo yan. Kapag tapos ka, yun lang ang hangad namin. Ako si bilang yung kuya, parang kuya, Kalingap Alvin, na laging papaalala sa'yo. Sana maging okay ka, lagi ka lang lumapit sa Panginoon. Yun yung pinaka dapat natin lapitan. Sa mga oras, sa kalungkutan, sa mga pagsubok, kay Lord tayo lalapit, hindi sa ibang tao. Si Lord ang mag-provide ng peace sa isipan na si Lord. Sana yun yung pakinggan mo. And then, at the end of the day, marirealize din natin na si Lord lang talaga ang kailangan natin sa buhay. Sana gabayan ka pa rin ng Lord. Nandito ako na hindi ko sinasabing galit ako sa'yo or whatever. Dito pa rin ako bilang kuya mo. Sana maging okay ka. Yun lang. At sana maging God bless sa'yo pa rin. Naunawaan ko yung sitwasyon mo na ganyan, napunta ka sa ganyang sitwasyon. Naunawaan ko yun. Sana i-bless ka pa rin yung Lord. I hope na the Lord will enlighten your mind sa lahat ng bagay sa yung mga ginagawa. Sana i-bless. Yun lamang. At we love you from the bottom of our heart. Mahal ka namin, Jamaica. Mag-iingat. Buena. Ingat. Take care. Si Mawena yung natin, ingat daw. Sana, naman, lagi lang, si Lord lang talaga yung sa lahat ng bagay, si Lord lang talaga ang makakasagot at siya lang ang solution. No other name than Ako rin naiintindihan ko siya. okay. Intindihan ko yung sitwasyon niya. Pero sana, tama talaga yung decision niya na ganon. Pero sabi naman niya ay, mag-aaral pa rin naman siya. Sana ipagpatuloy talaga. And yun, kapag may problema, mag-open sila. Mag-open ka na lang and Pwede mag-open sa atin. kay Ate Rena, ganun. And ikaw na, madiskarte ka naman kung sakaling magka-problema ka. God bless sana. Yun lang ang hangad namin, mag-okay ka.